Yan ang sasabihin mo, don't know what to do. Totoo naman, di ba? Hello ka-vibes! Happy Tuesday everyone! And syempre, love me, Kathy Gina! Kamusta ka naman po? Kamusta naman ang araw mo? Ayan, kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Tuesday na ka-vibes, di ba? Kamusta ka naman? Oo. Ka-vibes, sabi natira pa ba sa sweldo mo? Sabi nga siguro ng iba kami nga hindi pa sumasahod, Kathy G. Di ba? Naku, ganyan talaga ka-vibes ha. May pinaglalaanan talaga ang perang syempre pinaghihirapan natin. Be thankful na lang tayo dahil kahit papano nabayaran mo na yung mga dapat bayaran. Ang problema kasi niyan kung sa iba mo nagastos. Kaya importante talaga ang mag-budget ka vibes na very important sa panahon ngayon lalo na kung marami kang bayarin. Buti sana kung ang beauty mo ay hindi lang lapitin ng lalaki kundi lapitin rin ng pera. Ikaw ba ka-vibes? Ano dyan ang madalas lumapit sa'yo? Sana pera na lang, di ba? Hello naman sa mga friendship natin dyan na lapitin ng pera. Di ba? Baka pwede naman na hawaan nyo kami, ganyan. Pero syempre, speaking of friendship, kamusta naman ang mga BFF mo ka-vibes? Kamusta? Same school pa rin ba kayo? Same line of work? Or should I say, nasa same wavelength pa rin ba kayo? Ibig ko sabihin sa kanya, 'di ba, kung okay pa rin kayo ni BFF kasi merong mga mag-BFF na pag nagkalayo na wala na nakakalimutan na nila minsan ng isa't isa. But then, 'di ba, sabi nga ang BFF will always be your BFF. Madalas pa rin ba kayo magkita or wala ka ba napapansin sa kanya kakaiba? Nako ha. Ayan, sa panahon kasi ngayon napakarami ng budol, 'di ba? Akala mo true friend, yung pala super close lang sa dahil lapitin ka ng pera. Hindi. 'Di ba? Or may something sa Don't get me wrong, ka-vibes ha. Maraming ganyan Kaya ang tanong ko sa'yo, saan ka ba lapitin, 'di ba? Gaano mo kakilala ang tinuturing mong BFF? Minsan kasi hindi natin talaga masabi dahil kadalasan ang basis natin sa true friend ay yung, 'di ba, haba ng pinagsamahan nyo bilang magkaibigan. Yung iba kasi since childhood pa. Hello naman to my BFF Sheila, 'di ba? Oo, pero marami kasing cases na kahit sa dami yung pinagsamahan, nauuwi pa rin sa pagkamuhi sa isa't isa. Aminin nyo naman yan, ka-vibes. Ikaw ba ganyan? Meron ka ba naging kaibigan na nauwi sa sadness or nauwi dahil hindi kayo naging true BFF, 'di ba? And usually it's because of one person or kadalasan sa mga babae nangyayari yan aminin natin, 'di ba? Na dahil syempre na in love rin tayo, nagka-boyfriend, yung dating time nyo sa isa't isa napunta na dito kay boyfriend, 'di ba? Kaya nga sinasabi nila na hati na yung attention. Yan sinasabi nga nila, syempre naman Papa's Day, oo. Boyfriend day, BFF day, ganyan, girlfriend day. Nagkaroon ka na ba ng ganyang sitwasyon with your BFF ka-vibes Yung although kung minsan kasi, di ba, hindi lang sa jowa, minsan dahil rin na nagkakalayo kayo because of work. Kung i-analyze mo, it's also because of the kagaya ng romantic relationships di ba, ng ibang friendship na kapag nawalan ka na ng oras, nawalan na kayo ng communication, unti-unti nang nagbabago. 'Di ba? Pero kung pares yung love, ang isa't isa, syempre naman or ang pagkakaibigan, kahit mahaba pa ang lumipas sa panahon, hindi yan magbabago ka vibes. Hindi ko naman sinasabi na imbisigahan mo yung BFF mo Sa panahon ngayon kasi, mabilis na magbago ang mga bagay-bagay. At kasama na rin dyan ang mga tao na nasa paligid natin. And the moment, or 'di ba, one moment close kayo and the next day, naku po, hindi na kayo close. Siniraan ka na pala niya sa iba. Ouch, 'di ba? Or worst, inahas ka niya. Or worst, kinuha niya yung dapat nasa iyo. 'Di ba? May mga ganyan yung parang kapag imbis na suportahan ka dahil friendship kayo, nangyayari hindi. Naiinggit dahil hitik sa bunga. Nako ka-vibe, marami ang makaka-relate sa ating story for today. Sa mga may BFF po dyan, kamusta naman ang BFF mo? O, type ba niya? Yung love mo? Or kamusta naman ang BFF mo? Very supportive ba ka-vibes? Ayan, samahan niyo po ako all the way until 3 p.m. po tayo, of course. Magkakasama-sama na naman para problemahin ang problema ng may problema. Oo. Para naman masaya ang buhay ka vibes. Habang ikaw dyan ay bising na nananghalian. Kamusta naman po kayo dyan sa mga kainan, sa mga karinderya? Hello? Hello po sa inyo dyan. At syempre sa mga nasa opisina din at kanilang mga tahanan na instead na manood ng TV, syempre nakatutok dito sa amin sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio.
Ka-vibes. Not in love with you, wala na akong paki sa'yo. If I'm not in love with you, wala na rin ako dito. Ang dami sinasabi. Love me, Kathy G po. Ka-vibes ang inyo po pinapakinggan ngayong pong araw po ng Tuesday. How are you na? Ayan, sa mga kumakain po ngayon, nagle-late lunch. Kamusta po kayo dyan? Hello naman sa inyo. Abangan nyo po ang ating story for today. Ang story po coming from Aliyah. Ayan ha. Sabi ni Aliyah, if I'm not in love with you, hindi ako magkakaganito eh. Hindi ako para masaktan. Hindi ako para maghabol. Hindi ako para deadma lang sa mga nangyayari. Ano nga ba ang story ng ating letter sender for today? Nako ha, ito po yung story ng pagkakaibigan. Siyempre, it's Tuesday, so story about friendship, ka-vibes. Pero yun nga, gaano mo ba kakilala ang iyong kaibigan? 'Di ba akala natin, kilala natin minsan ang kaibigan natin, masyado tayong tiwala sa kanya, 'di ba? Tiwala tayo sa mga friends natin. Of course, sino ba naman ang hindi magtitiwala sa ating mga kaibigan? Pero, papaano kung sa sobrang pagtitiwala mo dyan sa kaibigan mo, aba, ay masyadong sinamantala ang tiwala mo, ka-vibes. Anong gagawin mo? Ayan, ako, abangan nyo na po ang story later. Siyempre, babasahin ko po yan at siyempre, ka-vibes, live na po tayong napapanood sa FB Live, ayan, sa Facebook. And of course, napapakinggan siyempre dito sa aming station. Kaya naman, ka-vibes, ha? Diyan ka lang at samahan mo ako. Kamusta ka naman ngayon sa iyong pagbiyahe, 'di ba? Ang init-init kahapon tapos biglang uulan, tas ngayon makulimlim na naman talaga naman ang panahon. Parang yung jowa mo lang. Paiba-iba ang pag-uugali. Oo, paiba-iba rin ang timpla. Kaya naman ka-vibes ha, samahan niyo ako ha at makinig, maigi dahil pwede rin po kayo manalo ng 500 pesos. Ayan, at ipapadala namin po sa inyo yan through GCash. Basta hulaan nyo lang po ang title of the story for today. Naku ha, napakadali lang ng ating title for today. Kaya I'm pretty sure makukuha nyo po ang tamang sagot. Ipadala na po yan sa 0916-563-1777 kasabay ng inyo pong comment or reaction. Tayo po ay napapakinggan din, ka-vibes ha, sabay napapakinggan sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen. Samahan mo ko, ka-vibes ha, at huwag bibitiw, tuloy lang ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Oras po natin, 1 minuto na lang, ka-vibes. Alauna na ng hapon. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kamusta ka na? Ready ka na ba sa ating story for today? Ayan na, alam nyo, ano ang kinalaman ni Paula sa hiwalayang Aliyah at Johan? Yan po ang ating Kathy G Ask. At para malaman nyo kung anong kinalaman nitong si Paula sa ating pong story for today, syempre, kailangan nyo pong tutukan, ka-vibes ha? Story ng pagkakaibigan, story ng biglang agawan. Wow. Agawan, parang basketball lang, may agawan ng bola. Oo. Malalaman natin kung heartthrob ba itong pinag-aagawan nila. Bakit ba umaabot sa ganun? Bakit ba umaabot sa point na naaagaw yung isang tao? Or bakit ba umaabot sa point na nagkakahiwalay kayo ng taong mahal mo at may involved na isang tao na pinagkakatiwalaan mo? 'Di ba yung bigla na lang, ay, but of all people, ikaw? 'Di ba bakit may mga ganong sitwasyon, ka-vibes? Nakakasad kasi 'di ba? Wala naman tayong ibang hinahangad ko minsan lalo na kapag mga love natin yung tao, kaibigan natin, close friend natin, 'di ba? Yung best for them. Sana din naman sila is best for us din naman yung kanilang isipin. Pero bakit nga, paano kung hindi ganun na nangyari? Nako, talagang napakaraming tanong na kailangang bigyan ng sagot. 'Di ba? Sabi nga kapag nakagawa sa iyo ng isang hindi maganda ang isang tao, gusto mo siyang hingan ng rason. Ano ba ang dahilan? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ko nagawang lokohin? Please, just give me a reason. Ka-vibes. Abangan niyo po ang story ni Ali. Love Letter. This love letter is from Aliyah. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyong lahat.
Matagal ko na pong sinusubaybayan ang inyong programang Love Me, Kathy G. At sa bawat liham na binabasa nyo, tila ba nakikita ko ang sarili ko sa lungkot, saya at mga aral ng buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aliyah mula Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company bilang isang IT at sa trabaho kong ito, Kathy, nakilala ko ang matalik kong kaibigan na si Paula. Pareho kaming bago sa kumpanya kaya naman halos kami rin ni Paula ang naging buddy sa trabaho. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob, Kathy, kasi pareho kaming kalog at outgoing ni Paula. Pero ang pinakaiba namin, Kathy, medyo demure kasi ako samantalang si Paula ay lapitin naman ng mga lalaki. Medyo may pagka-revealing kasi siya, manamit at open sa lahat ng bagay. Naalala ko pa nga nung panahon ng pandemic, work from home kami noon at madalas pumunta si Paula sa bahay at doon kami sabay na nagtatrabaho. Kaya naman napalapit din siya sa aking pamilya. May isang pagkakataon, Kathy, nakaaway ni Paula ang isa naming katrabaho. Dahil sa hatian ng task, ang reason ng kanilang hindi pinagkakasunduan. At dahil best friend ko si Paula, siya yung kinampihan ko. May point rin kasi naman to be fair with her. Hanggang sa nakilala ko si Johan, niligawan niya ako, Kathy, at hindi nagtagal ay naging kami. Pero sabi nga nila sa isang relasyon, hindi araw-araw masaya. Marami rin kasi kaming pinagdadaanan ng boyfriend ko. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siya na may mga babaeng ka-chat. Minsan naman, Kathy, nahuli ko si Johan na nakikipaglandian sa iba naming mga katrabaho. Lahat ng pinagdadaanan ko kay Johan, masakit man or masaya, ay ibinahagi ko kay Paula. Hindi ko naman alam kung bakit madalas ang payo niya sa akin ay makipaghiwalay na lang daw ako. Nagtataka ako kasi every time na lang na mag-uusap kami ni Paula, laging hiwalayan ang advice niya. At bilang isang mabuting kaibigan, sinunod ko ang payo ng best friend ko. Ramdam ko naman ang suporta sa akin ng aking matalik na kaibigan. Galit na galit sa mga ginawa sa akin ni Johan si Paula. Lumipas ang mga buwan, naka-move on na ako pero laking gulat ko, Kathy, nang biglang nag-text sa akin si Johan at niyayaya niya ako na magkita raw kami at mag-usap. Pinagbigyan ko ang hiling ni Johan. Nakipagkita ako at pagdating ko sa coffee shop kung saan kami magkikita ni Johan, laking gulat ko nang bigla kong nakasalubong si Paula. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Sabi lang niya may ka-meeting lang daw ito at nagmamadali ng umalis. Hindi nabanggit ni Paula sa akin na may meeting siya dito sa coffee shop na ito, kaya may naiwang pagtataka sa isip ko. Naging maayos ang aming pag-uusap ni Johan. Nagkasundo rin kami na susubukan muli namin ang aming relasyon. At kinagabihan, Kathy, nag-aya si Johan na uminom sa apartment niya. Pinasunod ko si Paula at iba pa naming mga katrabaho at kaibigan. Kalagitnaan ng inuman, Kathy, unang tinamaan ng alak si Paula kaya nagsabi siya na hihiga muna daw siya sa room ni Johan. Maya-maya pa sumunod ako kasi medyo nahihilo na rin ako. Hanggang sa nag-uwian na ang aming mga kainuman. Si Johan ay nahiga na rin sa kama kung saan kami nakahiga ni Paula. Napapagitnaan ako ni Johan at Paula, Kathy, kaya pakiramdam ko noon ay hindi ako makahinga. Kaya nagpasya ako na lumipat ng higaan sa sofa, sa sala ako natulog. Kinaumagahan, Kathy, nagising ako sa katok ng delivery boy, may in-order pala si Johan. Dali-dali akong tumayo patungo sa kwarto. Pagbukas ko ng pintuan, laking gulat ko na walang saplot si Johan habang magkayakap sila ni Paula. Halos madurog ang puso ko, Kathy, sa mga nakita ko. Galit na galit ako sa kanilang dalawa. Bumalik ako sa sala at tahimik ko silang hinintay. Maya-maya ay sumunod sila at nag-usap kaming tatlo.
Tinanong ko sila kung gaano na sila katagal nagtataksil sa akin. Inamin ni Paula na siya pala ang dahilan ng unang beses naming paghihiwalay ni Johan. Nalaman ko rin, Kathy, na una pala silang nagkita ni Johan sa coffee shop nung araw na nagkita kami. Buong akala ko, Kathy, ay nagbago na si Paula. Hindi ko akalain na kahit sa best friend niya ay kaya niyang gawin ang pagtataksil. Nagpakalayo-layo ako at kinalimutan ko si Johan at si Paula. Umalis na rin ako sa trabaho, Kathy. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang sakit na pinagdaanan ko sa aking ex at sa best friend ko. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Aliyah. Kukunin naman kasi. Paula, bakit naman? Sa dami ng kukunin, bakit yung boyfriend ko pa ang napili mong kunin, di ba? Nakakaloka. Oo, ano ba? 'Di ba? Ito yung sinasabi natin natiwalang-tiwala tayo masyado, 'di ba? Akala mo okay lang, akala mo walang nangyayari. Yung pala, same kanda makapal ang mukha nitong si Paula, ha? Imagine that, pinagkatiwalaan siya ni Aliyah, tapos akala mo patay mali siya, ang maangan, School of Acting, ang galing umarte ng lola mo. Yung pala sila yung nagkikita, kaya pala naman, kung todo maka-react, makasabi, makasuggest, iwanan mo na yung boyfriend mo. Kaya naman pala gusto niya paiwan dahil para mapunta na sa kanya, para maging legal na sila, di ba? Yan ba yung mga sinasabi mong totoong kaibigan? Kung totoong kaibigan yan, dapat supportive yan sa'yo. At kung totoong kaibigan yan, hindi ka aahasin yan, di ba? Alam niya na ang boyfriend mo yun. Tapos kumaka-eksena pa sa buhay niyo. O ngayon, ano nangyari? Di ba? Sila ngayon ang magkasama. Hayaan mo na. Sabi nga nila, di ba? Kung meron mang ganyan na taong manloloko, asahan mo, gagawin din yan ng taong yun sa kanya. Di ba? Kasi nagawa niya nga lokohin Nagawa ka nga niyan lokohin So bakit ka pa magte-treasure sa mga ganyang klaseng tao? Well, nakaka-stress lang dahil of all people, yung best friend mo pa ang gagawa ng hindi maganda para sa'yo. Yung best friend mo pa ang aagaw ng taong minamahal mo. Ang sakit, ka-vibes, ang sakit ng mga ganyang situation. Ayan, si JP Baile and Nicanor, hello sa inyo dyan sa Boracay. 'Di ba? Mga nanonood po via Facebook Live, thank you so much. 'Di ba? Ang hirap Pero sabi nga nila, ano magagawin mo kapag ganyang nasaktan ka? Kathy G, aside sa'yo, where do broken hearts go? Please help us. Payuhan po natin si Aliyah, Ka-Vibes. Dito lang po yan sa your favorite music radio, Ka-Vibes. Naging na Dawn. Diba, Ka-Vibes? You're still listening to Love Me, Kathy G. Dito po sa, syempre, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, hingang malalim. Nako, sa mga nai-stress po sa ating letter sender na si Aliyah, or sa sulat na isinare ni Aliyah sa atin. Diba? Hindi inakala ni Aliyah na ang tao palang manloloko pa sa kanya, ang tao palang aagaw pa sa kanyang mahal, ay ang mismong best friend niya. Ang mismong itinuring niyang kaibigan. Itinuring niyang hindi na iba. 'Di ba? Alam niyo ba, Ka-Vibes, ito nga, dahil ito, nagtatrabaho sila sa call center, sa BPO, so madalas talaga, 'di ba, paiba-iba ng oras, magkasama kayo minsan kahit late na. Ayon po sa isang pag-aaral noong 2023, ang pinakamalaking population ng BPO nasa Metro Manila. And 70% ang bilang ng mga BPO workers na kadalasang nakikita sa Central Business Districts tulad ng Ortigas sa Pasig, Eastwood, Quezon City, BGC at Makati. Samantalang 30% naman po ang nakabase outside Metro Manila na kadalasang nasa Cebu, Clark, Davao, Bacolod at Iloilo. So marami marami ng BPO actually. And if you have extra time, pwede kang mag-apply sa BPO. Medyo okay din ang bigayan dyan. Ayan, ako, ano bang nasabi ng ating mga listener sa atin pong letter sender na si Aliyah? Eto ngayon siya, mending broken heart. Paano nga ba, Kati G, gagawin ko? Ang sakit Dahil nga niloko siya ng kainyang kaibigan at
pati ng kanyang boyfriend. Ayan, and sabi ni Lemma Sari, Kathy G, ako si Paula ha, nagpakamartir kay Aliyah. Si Aliyah very open sa mga bagay, especially sa love relationship niya kay Johan. I think bet ni Paula si Johan, yun na nga nangyari. Kaya siguro puro nga advice na hiwalayan. Yun na nga, inagaw na nga, 'di ba? Ang toxic naman ng ganyan. Believe din ako kay Aliyah kasi hindi siya nagwala at sinabunutan. Di siya nagwala at sinabunutan si Paula. Anyway, ang advice ko po ay kay Aliyah, huwag siya magtiwala masyado at huwag ding basta susunod sa mga advice. Siyempre, siya pa din ang magde-decide ng kanyang actions. Totoo naman, 'di ba? Kumbaga, gabay. And ikaw pa rin naman, nasa sayo if you want to listen at sundin yung mga payo ng ating mga listeners. The same time, ang amin pong ibibigay na payo para sa'yo. Huwag niyong i-base dun sa advice sa kanya ng friend niya, kagaya ni Paula. May pagka-plastic ahas itong si Paula, no? Yun lamang po. Thank you, Lerma Sario. Na-stress din si Lerma. BBC Gaming, Aliyah, don't, outside do not never see the more everything, ano daw? Oo, thank you. Yausap, I'm back. Tama naman po na lumayo na lang siya at iwan ng taksil na boyfriend and friend. Di ko masabing best friend kasi ahas di ba? Oo, yamot si girl ha. Buti na lang kami ng best friend ko na si Junmar Lim. Magkaiba kami ng type. Si Junmar, foreign look at type niya ako. Filipino ang type ko. Pabati po kami JSL Fashion Couture, Imus Cavite, Jonathan, Laton and Ate Tess and Ate Lynn and Yausaf Gaylord. Thank you so much. Si ikaw na. Idol, ayan, paki-play naman po ang Right Love at the Wrong Time. Sige, we'll try to look for that. Ikaw na. Thank you so much sa lahat po ng mga nagbibigay po ng kanilang payo, reaksyon sa atin pong Facebook Live. Hello po sa inyo dyan. Hello po, maraming salamat sa inyong pagtutok. Erwin Velasco, eto na, kumapit ka dahil nung bata pa ako, ang akala ko ang ahas ay sa gubat lang matatagpuan. Ngayon, sa city na at best friend mo pa. Oh, 'di ba? And for Aliyah, tama pong ginawa mong umalis sa work at lumayo sa kanilang dalawa. Keep yourself busy para makalimot sa nangyari at ang nangyari sa inyong tatlo. Sana ay maging lesson na sa inyo na hindi basta-basta magtitiwala kahit best friend mo pa. 'Di ba? Imagine mo 'yung makita mo 'yung best friend mo katabi 'yung boyfriend mo, tapos walang saplot. Ano 'to? Nagbabato-bato pic? Kakaloka. High blood 'yan. Kasi naman, diba, ka-vibes. Anyways, tuloy ko lang yung kay Erwin. Ang pinaka-advice ko sa'yo, since it's Tuesday, choose yourself. Wow. Give yourself time to heal from the heartaches and heartbreaks. At paghanda ka ng magmahal muli, push. And this time, may God match you with the right man and you will live happily ever after. Wow. Thank you, Erwin Velasco. Lakas maka-Cinderella nun at maka-Disney. Ayan. Hello. Good afternoon. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok. Jordan Motovlog. Way Ilagan from Band. Ayan. Sa mga nasa Facebook, Bernard Tenan Laureas, Dennis Campita, hello dyan sa Brunei, Dennis, Juliet Cantar, Mayet de Guzman, and Wilfred Bautista. Ka-vibes, tuloy pa rin po tayo sa atin pong tugtugan. Siyempre, walang bibitiw. Dito lang sa Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibe. Song from Gino Padilla. The closer you and I, nako, the closer nagkakaproblema tayo dyan. Diba? Katulad na lang po ng nangyari sa ating letter sender na si Aliyah. Naging close si Aliyah at si Paula. Naging close si Paula doon sa kanyang boyfriend na si Johan. Hinayaan ni Aliyah na maging close yung kanyang boyfriend kay Paula dahil nagtiwala siya dahil best friend ko naman to, Kathy G. Alam kong hindi naman niya ako aagawan, aahasin. Alam kong mamahalin niya ako bilang isang kaibigan at kung saan ako magiging happy doon siya. Pero nagkamali ka, Aliyah. Nagkamali ka ng inakala dahil hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun ang nangyari dahil inagaw, nakita niya itong si Paula. Lasing silang tatlo, pero ang nakita niya, itong si Paula at ang kanyang boyfriend na si Johan, na siyempre silang tatlo magkakasama sa kama pero walang saplot. Itong kanyang boyfriend, ano nga ang ginagawa doon? Tapos mag-e-explain, wala lang yon. Oo,
ano to, ganyan, ganun-ganun lang. Alam niyo po ba na sinasabing madalas mangyayari ang kaliwaan sa BPO dahil sa mataas na stress sa workplace, proximity, o kung gaano ka-close ang mga nagtatrabaho dito. And tulad na lamang ng mga magkasabay na kumain tuwing break, lalo na kapag graveyard shift, 'di ba? Marami rin sa mga nasa BPO industry ang young professionals na malayo sa kanilang pamilya at maaring naghahanap ng comfort or masasandalan. Ayan. Kung talagang true friendship lang ang purpose mo at ikaw nasa focus ka, yung mindset mo ay hindi talaga yun mangyayari, 'di ba? Hindi ka mangangaliwa or hindi aabot sa point na magkakaproblema kayo ng jowa mo, 'di ba? Pero ganun na nangyari. Ayan, and sabi, watching from Bautista, Pangasinan, Sino Cruz and Herrera family, thank you so much. Sabi ni Far Jezreel, nako, eto, kumapit na kayo. Ang pagsakop o paglugmok sa kawalan ay hindi magandang kaugalian. Bagkus, matuto tayong lumaban kung kinakailangan. This one is from Facebook Live. Ang pait at sakit, alalahanin mo lang ang mga bagay na dulot ay saya. Ingatan mo man ang isang kabagay o relasyon kung meron naman taong hangarin ay wakasan, yung pundasyon ay wala pa ring silbi. Why? Yakapin mo lang na may pag-iintindi at iyong kasalukuyang pait. Dahil bukas, makalawa, yung sakit na pakiramdam mo ay maging halakhak na sa dulo. Anumang bigat ng pakiramdam mo, ito'y mawawala rin. In short, Aliyah. Wow, thank you so much, Fire Jezreel. Nasa atin lang kung paano natin yakapin yung saya at puno ng positibo kaysa maglugmok sa kawalan. Ayan. Thank you so much. Hello, William Mortel. Makati talaga si Paula, sabi ni William Mortel. And hello also to Gloria King Michano and Hans, Christian Manrique, Renato, si JP Baile, at sa lahat pa rin po, ayan, Magella Nicanor, Kathy G, hello, watching po from Boracay. Hello po sa inyo dyan sa Boracay. Ayan, kamusta naman kayo dyan? May Bantilan Vepan and Miss Mary Dulay also. Salamat po mga ka-vibes po natin na nakikinig din sa mga lansangan, ay mga nasa biyahe, mga ka-vibes po nating driver. Thank you so much for tuning in and tuloy pa rin po tayo sa tugtugan ka-vibes. Kaya dyan ka lang ha. Magbabalik po. Love me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Maputi na ang buhok ko, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Kapag ganyan, bongga, 'di ba? Kikiligin ka talaga kapag yan ang sinabi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, mamahalin pa rin kita, 'di ba? Oo, tapos pa-note-note ka na lang dun sa Messenger, ganyan, 'di ba? Para dun mo na lang parang dun mo na lang kino-communicate yung gusto mong sabihin, 'di ba? No, kasi hindi mo masabi directly, ganyan, 'di ba, no? Kahit maputi na ang buhok ko, mamahalin pa rin kita. Wow. So sweet, ka-vibes. Ikaw ba ha? Siyempre, isa sa mga magandang kanta yan from Sharon Cuneta. Also, siyempre, yung original niyan is Ray Valera. And ka-vibes siyempre, dito na po tayo sa ating final advice for our letter sender na si Aliyah. Again, si Aliyah po na nakakalungkot yung story niya, no? Pinagkatiwalaan niya yung best friend niya. Siyempre nga naman, best friend mo So talaga magtitiwala ka. Hindi mo naman iisipin na yung best friend mo ay yung pa yung manluloko sa'yo or mang-aahas sa'yo or aagaw ng taong mahal mo. So nagtiwala, ito pong ating letter sender na si Aliyah, kaya may kinalaman siya sa hiwalayang Aliyah at Johan. Yan po yung sagot sa ating pong Kathy G asked question na anong kinalaman ni Paula sa hiwalayang Aliyah. Si Paula po ay, ayun, kasama na si Johan, ang boyfriend or ex-boyfriend ni Aliyah. Ang sad lang dahil hindi nag-work yung kanilang relasyon, si Johan at Aliyah, dahil sa katauhan ni Paula. Nagsasabi si Aliyah ng mga problema tungkol sa relasyon nila ng kanyang boyfriend. Yung pala, yung mga nakukuha niyang payo, payo pala mula sa isang traidor. Yung payo pala mula sa isang nang-aahas, diba? Ang sad lang pakinggan na may mga ganong sitwasyon, but then talagang nangyayari yan, ka-vibes sa totoong buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng nagbigay ng kanilang reaksyon at payo para sa atin pong letter sender na si Aliyah. Alam nyo, ka-vibes, may mga pagkakataon na yung taong sobra nating pinagkakatiwalaan ang siya paminsang sumisira ng tiwala natin. And for you, Aliyah, mabuti na hanggat maaga nalaman mo ang totoong ugali ng best friend mo. 'Di ba? Wala nang pupuntahan pa yung pagkakaibigan nyo.
Dahil kung totoo siyang kaibigan, 'di ba? Kung totoo siyang kaibigan sa hindi niya para gawin or agawin yung boyfriend mo eh. Same thing with your boyfriend. Kung nagawa ka niyang lokohin ngayon with your best friend, hindi malabo na ulitin niya lang ulit kung ano man ang iyong kanyang ginawa, 'di ba? Tama yung ginawa mo, tamang moves yung ginawa mo na pag-let go sa kanilang dalawa. Kalimutan na lang silang dalawa. You know what? Ang isang tao na minsan sumira sa atin ay pwede tayong siraon ulit. Kaya dapat maging wise tayo sa pinagkakatiwalaan natin. And one of the best investment in life are friends we make along the way, yung hindi tayo i-betray. Thank you so much for sharing your story with us, Aliyah. At doon po sa mga gusto mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com. Again, it's lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng nanood sa ating FB Live. Ayan. At syempre sa lahat po ng mga nakinig din. Thank you so much sa pagsama sa akin for the past 3 hours. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo, ka-vibes ha, dito sa Love Me Kathy G. And of course, it's time para pasayahin naman ang inyong Merienda. Siyempre Ayan. kasama po ang makakasama, makakadaupang palad natin ang nag-iisang Melay Cantiveros Francisco. Oh, nako, talaga naman magiging masaya ang inyong merienda ka-vibes. Pero alam mo, eto ha, gusto ko lang tanungin dahil looking dun sa bintana, makulimlim na. Ayun Ikaw ba, ano bang tag-ulan playlist mo? Kapag umuulan, ano yung mas gusto mong pinapakinggan? Yung tipong nag-i-emo ka? Ako, mas gusto ko yung The Climb ni Miley Cyrus. May ganun. So, Parang kwento kasi ng boy ko yun. So parang napapa-emo ka kapag naririnig mo yon, 'di ba? Parang 'di ba, iba nga yung sinasabi nila, kapag umuulan, ang sarap mag-emote. Correct. Napapa-flashback ka kapag umuulan, 'di ba? Well, mapapa-flashback kayo at syempre mag-emote kayo at magiging happy kayo ngayong pong Merienda Time kasama po ang team Banana Cruz. Susunod na po yan, ka-vibes. Kaya abangan niyo po DJ Jayo and DJ Kim Chorba dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me.